Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. May pudak tayo dito sa isang sitas. Sabi sa Lucas 6, 43, 49. Kukuha lang tayo ng ilang parte dito. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Ibig sabihin, ang punong kahoy na mabuti, ang bunga niya, mabuti rin. Ang masamang kahoy, ang bunga niya, masama rin. Hindi pwedeng magkapalit. Na ang mabuting punong kahoy, masama yung bunga. At ang masamang punong kahoy, mabuti yung bunga. Kung mabuti, mabuti. Kung masama, masama ang bunga. Sabi nito, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nakakapuputi ng mga igos sa mga dawag at di nakakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Kaya kung titingnan po natin dito, sino po ba itong punong kahoy na ito? Ang punong kahoy na ito walang iba po, tayo. Tayo po yung mula sa kaunting kalaman na ipinunla sa ating kaisipan, natuto tayo mula sa walang kamalayan hanggang sa nanagana tayo, napalawak natin ang ating kaalaman, kaunawaan at kung ano-ano pa mga bagay na itinuro sa atin ng ating mga magulang at sa mga paaralan. Doon tayo nahubog. Ngayon, kung itinuro sa atin ang kabutihan asal, makikita po yan sa ating mga ginagawa. Dapat ang mga bunga niyan, mabubuting mga gawa. Pero kung puro naman paninira sa kapwa, pagmumura, at kung ano, masama rin ang bunga niya. Kaya po, kung mali yung pagpapalaki sa tao, magiging mali din ang kalalabasan niya pagdating ng tamang tao. Kaya po kung halimbawa, naging mabuti tayong tao, ipakita natin sa ating kapwa ang kabutihan ng ating ginagawa. Na hindi dahil sa pinupuri natin ang ating sarili, na mabuti ating tao, hindi po. Kundi hayaan natin ang ating kapwa ang makakita ng ating mga ginagawa. Sapagkat gawin natin salamin ang ating kapwa ng ating mga buhay. Bakit po? Kasi ang punong kahoy, iba-iba. Depende sa butil o sa binhi. Kung santo, santo yan. Kung mangga, mangga. Pero walang pakialam ang mangga sa bunga ng santol. Ang mahalaga na gumawa ka rin ng sarili mong bunga. Pahitikin mo yan. Kasi ang problema, pag sabi nga, ang punong kahoy na maraming bunga na hitik at matamis, palagi yan sinusungkit. Hindi yan tinatantangan ng mga mapanirang tao. Ganyan po yan. Katulad din naman sa mga tunay na punong kahoy. Kung alin yung matamis, yun ang palaging kinukuha. Pero yung maasim, hindi pinapalisin. Kaya po, pabutihin natin yung punong kahoy, kung ano tayo, pinalito tayo ng magulang, pinubog sa paaralan. Dapat mabuhay tayo doon sa mga aral na kabutihan na itinuro sa atin, na kinalakihan natin. Yun po dapat ang mananang tayo sa mga bagay na yun. Ano po sabi dito? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Dito po, makikita natin. Ang mabuting tao, mula sa puso ang kanyang mga ginagawa. Pero yung masamang tao, mula sa sukso, mula sa influensya, mula sa barkada, sa mga kaibigan. Kasi po, sila yung mga kayamanan natin.
Marami akong kaibigan, mayaman ako sa kaibigan. Marami akong kapitbahay, mayaman ako sa kapitbahay. Pero, kapag doon nagmula, kuminira yung ugali natin, sobrang lamang ng ating kapwa at sinunod natin, yun po yung mga masamang kayamanan na nag-udyok sa atin para maging masama tayong punong tao. Kaya para maging mabuti tayong punong tao, sapagkat wala namang nilikha ang Diyos na masamang tao, lahat tayo ay mabuti, lahat tayo ay may iisang puso. Nandiyan na nanahan ang Diyos sa ating mga puso. Dapat po, anumang bagay na masakit sa ating kapwa, kapag yan ay mula sa puso ang ating ginagawa, pag-ibig po ang ibubuga niyan. Kahit kaaway pa natin yan, idadalangin pa lang natin yan. Kahit araw-arawin tayong libakin yan. Sabi nga, kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa ng ating kapwa sa atin, dapat ang ganti natin palaging mabuti. Ibig sabihin, kumukuha tayo ng kayamanan mula sa ating mga puso at hindi sa dikta ng mga kayamanan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Wala pong iba, yung mga kaibigan, kakilala, lahat ng gay na nakaugnay sa atin, yun po yung mga kayamanan na nag-uudyok sa atin para tayo'y mapahamak, nagiging masamang punong kahoy tayo. Sabi nito, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya hindi mo madadaya kung ano yung nangyayari sa puso, kung mabuting tao yan, ang lumalabas yan parang mabuti. Pero kung masamang puso ang nariyan, hindi mo na mababago ugali na talaga yan. Kahit anong pangalan mo, kung hindi, maliban lang siguro, kung galawin ng Diyos ang kanyang puso at magsisi at magbago at magbalik loob sa Diyos, marahil baka pwede pang mabago. Maging katulad sa ni Apostol Pablo na sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, binago yung kanyang buhay. Ganyan po dapat, sabi nito, at bakit tinatawag ninyo, Panginoon, Panginoon, hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ano po ba yung mga sinasabi niya? Marami sa mga tinuro. Tinuro niya ang magparaya. Ang sumampal sa kabila, bigay mo pa yung kabila. Itinuro sa atin ang manalangin. At kung maaari, focus lang tayo sa Ama. Itinuro sa atin ang pagkagalit. Kung magagalit tayo, huwag natin panulubugan ng araw ang galit. Itinuro dun sa atin ang panunumpa. Na kung magsabi ka, oo, hindi. Itinuro din sa atin ang kung ano-ano kang mga isinulat dito sa banal na kasulatan. Ang importante po dyan, sabi dito, kumatawag tayong Panginoon, dapat po gawin muna natin ang lahat ng kanyang itinuro sa tayo tumawag ng Panginoon. Sapagkat, useless naman yung tawag natin ng Panginoon. Hindi naman natin ginagawa yung kanyang mga tinuturo. Dapat, unahin muna natin, gawin yung kanyang mga itinuro, saka na tayo tumawag ng Panginoon. Marahil baka nabago na tayo. Napagsisi na tayo. Naging bagong tao na tayo sa harapan ng Diyos. Na hindi na tayo katulad nung una, na dati tayo makasalanan, hindi natin kilala ang Diyos. Pero, nung binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag, sabi, bakit habag? Para wala sino man sa atin ang magmalaki. Kaya po yung mabubuting gawa, bunga na lang po yan ng pagtawag ng Diyos na siyang pinangunahan tayo ng Espiritu Santo, kaya nakakagawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Kaya hindi po magiging paraan yung gumawa ka ng mabuti, ligtas ka na. Hindi po. Pinakailangan pa rin ang pag-surrender sa Diyos. Ang pagpapasakot sa Diyos. Yun po yung importante. Kaya po sabi nito, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa sinong katulad. Tulad ng isang taong nagtayo
ng bahay, ang mukay at pinakalalim at nilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bayan at hindi nagilo sa pagkat natitirik na mabuti. Kaya po, kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan kung gawin nating pundasyon si Kristo sa ating buhay. Huwag tayong nagtiwala sa sarili lamang nating kakayahan. Kasi baka makabalik tayo doon sa dating kalagayan, yung dati nating pagkatao. Pero kung nakatayo sa pundasyon, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, dumating man ang mga unos, mga problema, karamdaman man ng kapighatian, at kung ano-ano pa man, kasalatan pa, kapag nandyan si Kristo sa ating buhay, pinakapundasyon ng ating pananampalataya, lilipas lang yan. Kaya natin yung banggain dahil may bato. Nakapatong yung ating pananampalataya sa batong yaw na walang iba si Kristo. Kaya kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Huwag natin harapin ang pagsubok na sulo lang. Kasama dapat natin si Kristo. Sabi, dapat ang bumirinig at hindi ginagawa, tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang katibayan, laban sa mga hinampas ng agos, sa pagdagay ng iba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yun. Kaya po sabi nga, sa lahat ng mga kapatiran, huwag po tayong pagkakampante. Kasi po, minsan dumarating yung mga pagsubok sa ating buhay. Na minsan, may nakita tayo noon, matibay na, malakas na yung pananalig, consistent na yung paglilingkod, araw-araw, linggo-linggo, nasa templo, nakikinig ng Ebanghelyo, aktibo pa sa lahat ng gawain. Huwag tayong kagakampante. Sapagkat kung hindi matibay ang pagkakatayo noon at wala si Kristo sa ating buhay, pag dumaan ang pagsubok, goodbye, simbahan. Hanggang sa nasa labas na na. Kaya po, si Kristo ang gawin nating pundasyon. At ang ating pananalig, dapat ipatong natin dun sa bato na yun. Kapag tibayin natin yun, ang lahat ng kanyang mga tinuturo, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin natin yun. Yun po yung nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Tayo rin naman ang magbibinipisyo nun. Gusto natin buhay na walang hanggan. Hindi naman madali yan. 2,000 taon na nakalilipas, lahat sila ay umasa na ng buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, marami pang nag-aasa ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sabi nga, pabutihin ninyo ang punong kahoy. I-maintain natin kung mabubuti na ang bunga, i-maintain natin yan. Halimbawa, sanay siya sa ganung pataba, sanay siya sa ganung lupa, dapat po, i-maintain natin yan para tuloy-tuloy yung bunga. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Halimbawa, nakakabunga ka na ng kabutihan, tapos hindi ka pa rin tinatantanan ng yung kapwa, nililiba ka pa rin at sinisiraan, mapalang ka. Dahil si Kristo man, naging mabuti siyang tao sa ibabaw ng lupa. Napakaraming mga tao na nakapagilinig sa kanya. Nagmumura ko ng kagandangan sa katao. Kahit man ang kanyang aral ay hindi tinanggap at pinaratangan pang prinsipe ng demonyo. Kapag naranasan mo yun, sa sinabihan ka rin sa demonyo, mapalan ka sapagkat nakasunod ka sa halimbawa na ginawa ni Kristo na dinanas niya, dadanasin din natin. Ibig sabihin, nasa likuran ka niya. Kasi kung halimbawa, dinanas ni Kristo na siraan ng puri, duwahatiin, at laitin, at hindi rin tinanggap, kapag dinanasin natin, nasa likod tayo ni Kristo. Pero kung ayaw natin maranasan yun, wala tayo kay Kristo. Sapagkat sakripisyo ang susi ng pagtatagumpay. Sabi nga, pasanin ninyo ang inyong cross. Meron tayong bit-bit, yung cross na yan. Kaya kinakailangan
maging matatag ang ating pananampalataya para makarating tayo hanggang sa dulo ng ating buhay o tinatawag na kamatayan. Patuloy tayo dahil pagkatapos ng kamatayan, yun na yung karugtong buhay na walang hanggan. Siguro kung dito na lang, panitibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ilulog po natin lahat sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya. Pag sinabing ipagkatiwala, surrender, hayaan natin siya. Siguro kalooban niya para magkaroon tayo ng karamdaman para makilala natin siya. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa bawat isa.